Posible na namang tumaas ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Kulang daw kasi ang supply ng natural gas mula sa Malampaya gas field. Pero paniniguro ng Meralco, kung may pagtaas man, hindi raw ito kasing laki ng dagdag singil nitong Disyembre na pansamantalang pinatigil ng Korte Suprema. May report si Julius Segovia. Itinigil man ang nakatakda sanang tasingil sa kuryente ngayong buwan dahil sa temporary restraining order ng Korte Suprema. Nag-ingay pa rin ang mga ilaw ng tahanan. Siguradong pundido raw sila oras na ipasa na sa publiko ang mga nabiting bayarin. Bukod kasi sa pansamantalang ipinahintong 4 pesos and 15 centavos na all-time high power rate hike, may dagdag singil din dapat na 4 na piso ngayong buwan. Ang New Year's resolution naman sana nitong ganid na Meralco, tigil-tigilan naman yung sobrang pandurugas sa mga consumer mula sa mataas na singil sa kuryente hanggang dito sa sobrang siningil nila na ayaw nilang i-refund agad-agad. Lalong mag-aalboroto ang mga consumer dahil matapos ang isang buwang maintenance shutdown ng Malampaya gas field na humila pataas sa presyo ng kuryente sa merkado ng isang buwan. Heto't hindi na naman daw ito 100% nakapagsusupply ng natural gas sa mga power supplier mula pa nung Sabado. Hindi raw nilinaw ng mga power supplier sa Meralco kung ano ang dahilan ng bitin na namang supply ng natural gas mula sa Malampaya. Pero tiniyak na hanggang ngayong Huwebes lang daw magtatagal ang emergency partial restriction na ito. Sa ngayon, 50% lang daw ang nasusupply na natural gas sa mga power generator. Dahilan para kumuha sila ng mas mahal na panggatong. There was a partial restriction starting Saturday, which means that it could not deliver the full volumes that it can usually deliver. If it uses liquid fuel, and liquid fuel will be more expensive than natural gas. Sabi ng Meralco, kung may pagtaas man sa susunod na buwan, hindi ito kasing bigat ng higit 4 na piso kada kilowatt hour na dagdag singil noong Disyembre na pansamantalang ipinahinto ng Korte Suprema. In terms of the impact, it is not going to be as big as what we experienced because first, yung nangyari dun sa nung tumawid from the November to December supply month, isang buwan yon. Pangalawa, totally zero. Walang natural output from the natural gas source. Sabi rin ng Department of Energy, wala itong masyadong epekto sa presyo ng kuryente. Sasagutin naman daw ng Malampaya Consortium ang gastos. Isa pa, nananatili raw matatag ang presyo ng kuryente sa spot market. Hindi nauunawaan ng maraming consumer gaya ni Magdalena ang legalidad sa usapin tungkol sa kuryente. Kaya madalas, naiiwan silang luhaan sa bigat ng tasingil. You don't have choice kasi kung putulan kami, di kawawa kami. Pinapatay ko na lang lahat yung ilaw, lahat para makatipid. The same time, kung dalawang electric fan, isang electric fan na lang. No choice eh. Ang consumer group na NASECOR naman, humingi na ng saklolo sa Commission on Audit. Dapat daw silipin ang lahat ng rate adjustment na ipinatutupad ng Meralco mula pa noong 2004, kung kailan inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang automatic rate adjustment mechanism. Dahil dito, malayang naipapasa ng Meralco sa consumers ang paggalaw sa generation cost. Ano ang dahilan at hindi tayo pinagkalooban ng due process? There is no such thing as automatic increases. Kaya nga po, hiningi rin natin na ipa-audit sa Commission on Audit lahat ng nasingil ng Meralco mula rito sa automatic increases. Giit ng Meralco, sinisilip ng ERC ang lahat ng rate adjustment sa generation charge matapos itong ipatupad. Wala rin daw ni isang kusing na kinikita ang kumpanya rito dahil ipinapasa lang nila sa mga consumer ang halaga ng kuryenteng binibili mula sa mga generator. Julius Segovia, GMA News.